Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Palakpakan nga po natin ang Lord. Amen. So ito po yung araw na ginawa ng Panginoon upang siya'y ating pasalamatan, siya'y ating papurihan, siya'y ating sambahin sapagkat siya ang tunay na Diyos na nagmamahal, na walang sawang tumutugon sa ating mga panalangin. Amen po. So, kanina po, nabasa ko po yung sa Lucas 15. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, natagpuan ka hinanap ka ng Panginoon. Amen. Naniniwala po ako na nandito tayong lahat dahil hinanap po tayo ng Panginoon. Personal po yon dahil mahal po niya tayo. Di po ba yung shepherd, mayroon siyang 100 tupa, nawala yung isa, iiwanan niya yung 99, hahanapin niya yung isa. Dahil yung isa na yun sobrang mahal niya. Kasi yung isa na yun baka mapahamak, baka mawala, baka kung anong mangyari sa kanya, ayaw ng Panginoon yun. Kaya hahanapin ka niya, kahit isa ka lang, para muli kanyang ibalik dun sa 100. At pag nakita ka niya, tuwang-tuwa po ang Panginoon. So lahat po tayo, mahal ng Diyos, hinanap ng Diyos, narito tayo para sambahin siya, papurihan siya dahil mahal po niya tayo. Amen. So ngayon po, magsitayo po tayong lahat. Pangunahan po tayo ni Sister Irma sa opening prayer. Here I am to say that
po kami, Panginoon, upang sambahin ka, O God. Narito po kami upang purihin ka, Panginoon. Narito po kami, O God, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Inaamin, Panginoon, na marami kaming mga kasalanan, pagkukulang, Panginoon. Lord, sa oras mo ito, patuloy na pinapupurihan ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa grasya at biyaya mo, nababuhay pa po kami, Panginoon. Pinalalakas mo po kami, Panginoon. Tunay ngang mabuti ka sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, Panginoon. Kaya patuloy sa buhay namin na ikaw ay aming pupurihin habang kami nabubuhay, Panginoon. At sa sandali pong ito, O God, patuloy na nagpapasiyat po kami ng aming mga puso, Panginoon. Lord, nakikita mo po ang laman nito, O God. Ano mang karumihan na nakikita mo po sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Sa oras mo ito, pakalinisin niyo nga po kami ng iyong dugong banal, O God. Upang sa umagang ito maging marapat kaming lahat na dumulog sa iyong banal na harapan, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran. At malaya kami, Panginoon, na makapagpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, minsan pa dinadalangin namin sa iyo, O God, ang gawang ito na banal, Panginoon, na patuloy nga po, God, na samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang hiling, kundi ang presensya mo, Panginoon, ang siyang lumukop sa buong tahanan mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin namin sa lahat na itatayo mo na patuloy nga po, God, na ikaw yung magbigay ng wisdom sa aming lahat, Panginoon, sapagkat, Lord, sa ganang sa amin, wala naman po kaming alam, Panginoon, kaya lagi namin hinihiling na sasamahan mo kami sa bawat pagtayo namin, Panginoon, yung anointing na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang maranasan namin sa aming mga buhay. At God, dalangin namin sa magmemensahe sa umagang ito kay Pastor Louie, lagi mong lalangisan ang kanyang mga labi, Panginoon. Bibigyan mo ng bisa at kapangyarihan ang iyong mga salita, Panginoon, upang ito po, God, ay maging kalakasan, katatagan at kalaliman ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin sa umagang ito, puspusin mo ng banal na Espiritu ang buhay ng bawat isa. At Lord, ang dalangin namin, punuin mo ng kagalakan ang aming puso sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin naman, mabigyan ka namin ng mataas na pagpupuri sa umagang ito upang mapadama namin sa iyo kung gaano ka mo kami kamahal at gaano ka namin kamahal, Panginoon. Kaya maraming salamat at sa po namin, Lord, na pupunin mo rin po, Panginoon, ang pag-asa aming mga puso, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Basbasan mo pa nga po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang maghari sa lugaring ito, Panginoon, at sa mga puso namin, Panginoon. Kaya sa iyo namin lagi ibabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Today nga po na this morning, we are free to sing, we are free to dance, and we are free to worship the Lord. Amen. Ibigay po muli natin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah.
Jesus, be revealed. Oh, yes, oh Jesus. Oh, open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Oh, Jesus, be revealed. Oh, Jesus, be revealed. Oh, God is here in this place. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Oh, God is here in this place. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Oh, hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami magsasawang magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Open our eyes, Lord. We want to see you, Jesus. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Oh, God is here in this place. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Oh, God is here in this place. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Oh, yes, oh God. Yes, oh Lord. We cry, holy, oh Jesus. Holy your name, oh God. Hallelujah. Yes, oh God.
Patuloy ka naming pupurihan. Patuloy ka naming aawitan ngayong umaga. Yes, Jesus. We will continue to speak your name. We will continue to speak Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I
Your name is high and it is so high. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. We will continue to speak your name. We will continue to lift your name on high. Yes, Jesus. We will give you all the praises and honor that you deserve. Yes, Jesus. We will continue to speak Jesus. We will continue to speak your name. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, yes, Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in
and the kings. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Salamat po Diyos na ang pangalang Jesus ay nagliligtas. Ang pangalang Jesus ay nagpapagaling. Ang pangalang Jesus ay nagpapalaya. Ang pangalang Jesus ay nagpapatawad. Ang pangalang Jesus ay gumagawa ng himala. Oraba sakakanda sikaraba. Yaraba sikaraba karaba. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. We declare that Jesus is Lord over our family. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa oras na ito, O Diyos, makapangyarihang Diyos, ang Diyos na omnipotent, omniscient, omnipresent, nasa lahat ng dako. Uraba sakakanda, sikaraba karaba. Uraba sikakanda. Salamat sa gift of the Holy Spirit sa lugar na ito, sa buong body of Christ. Thank you for the power of the Holy Spirit. Thank you for the fruit of the Holy Spirit. Uraba sakakanda. We speak healing sa buhay po ng bawat isa, sa mga may sipon, ubo, lagnat, trangkaso. Lahat po, Ama, na nakakonect sa website na ito, narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa, lahat ng may nararamdaman na hindi normal sa kanilang katawan, Lord, si Jesus ang nagpapagaling ngayong umaga. We speak complete healing. Mula ilalim ng talampakan hanggang ulunan, we speak Jesus. Hura basikaraba. Salamat. We speak strength. We speak life sa buhay po ng bawat isa. In Jesus' name, we are free. Hura basakakanda. Lord, pasayahin niyo ang mga nalulungkot. We receive the anointing of joyful sa buhay po ng bawat isa. Handarabas sikaraba. Maranasan namin po, Ama, ngayong umaga patuloy ang inyong compassion, ang inyong pag-ibig. Uraba sakakanda sikaraba. Yakapin niyo po, Ama, ng inyong pagmamahal ang mga kabataan, magulang. Even po yung mga nasa live stream. O Diyos, bless niyo po ang bawat isa. I-anoint niyo po kami ngayon. Salamat po sa word of revelation. Huraba sakakanda. Word of wisdom. Word of knowledge. Yaraba sikaraba karaba. Maraming salamat po, O Diyos. At we speak salvation sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Lord, ang buong katawan mo ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan ngayong araw na ito sa Pilipinas, sa ibang bansa. I-bless din niyo po mga OFW, lahat na nakakonect sa website na ito. Ura basakaraba. We speak strength sa kanilang mga buhay. We speak personal revival, restoration sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ako po ay instrumento lamang po ninyo at kami naririto na nagpapakumbaba. Sabi niyo po sa John 3:30, kailangan kayo lagi ang madakila, kami po ang mababa. Salamat sa pamilyeng ipinagkaloob niyo po sa amin, spiritual family sa buong body of Christ, biological family, sa mga members, sa kids, sa youth, sa lahat ng mga anak mo, at sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng tao, bless them. Maraming salamat po ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, masaya ako dahil nandito ka. Amen. Praise God. Ano po? So, good day po sa atin lahat, sa lahat po na naririto, sa mga nasa live stream, sa ibang bansa, sa mga tahanan. So, we speak joy ngayon pong umaga, sa buhay po ng bawat isa. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, ang Diyos ang nakakaalam. Siya po yung may control ng ating kinabukasan. Siya po yung ating Jehovah Ruhi, ang ating mabuting pastol. Amen? So, salamat po sa patuloy niyo pong pag-share at marami po yung nakakapakinig, ating kaibigan, kamag-anak, mga hindi natin kayang abutin ng ating kamay, pero sa ating pag-share, nakakapakinig sila. At kapag po minaligtas sa kaluluwa, nagpupuri ang kalangitan. Amen? Masaya ang langit.
Dahil ang tibok po ng puso ng Panginoon Hesus ay kaluluwa. Ano, yung isang kaluluwa, hindi kayang tumbasan niya ng halaga ng salapi. Sapagkat yan ay masusumpungan lamang sa pamamagitan ng Panginoon Hesus na siyang nagliligtas ng ating kaluluwa. Topic natin ngayong umaga, sabi dyan ay from sadness to joy. Ano, mula sa kalungkutan tungo sa kagalakan. Amen? Kaya ngayon, maunawaan po natin ang ano ba yung totoong kagalakan. Ano ho? Kasi ang buhay, there is time for everything. Merong panahon talaga ng kalungkutan, may panahon talaga ng kagalakan. Sabi po doon sa Mangarat chapter 3. May panahon ng pagtatanim, may panahon din ng pag-aani. Pero pwedeng ma-maintain natin yung inner joy sa puso natin sa pamamagitan ng ating personal intimacy sa Diyos. Ano, dahil ang Diyos po ang Jehovah Shalom. Ano, siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Amen? Isa muna malakas sa palakpak sa Panginoon. Pag-aralan po natin ang buhay po ni Propeta Habakuk. Ano, kasi ito po yung 3 chapter lang sa Bible at hindi masyadong napag-uusapan. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. So basahin po natin ang ating text dito po sa Habakuk chapter 3, verse 17 to 18. So may mahiwaga po istorya nito. No? Makaka-relate po tayo ngayong umaga. Sabi po rito sa Habakuk 3:17 to 18, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya. Dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. So, karaniwan, ang nababasa lang natin yung chapter 3. Amen. Na ito yung tagpo na may kaunawaan na si Propeta Habakuk. Naintindihan niya na yung purpose ng Diyos, naunawaan na niya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay, naintindihan niya na yung mga pangyayari. Kaya may iba na yung declaration niya dito. Sa chapter 3, ay ang declaration niya, sabi niya ay, kahit anong mangyari, magsasaya pa rin ako, magpupuri. Pero ito po yung may pinagdaanan. Ano ho, pagka binasa niyo po yung chapter 1, iba yung prayer niya dito. Ano ho, babasahin ko po. Dito sa Habakuk chapter 1 verse 2 to 4. Ito'y marami si Habakuk na tanong. Ano ho? Maraming question. Malungkot siya. Ano kaya nga from sadness to joy, malungkot siya. Sapagkat siya isang mananampalataya, alam niya na pinili siya ng Diyos, tinawag siya ng Diyos. Pero bakit nangyayari sa kanyang buhay ang mga bagay na hindi niya inaasahan? Kaya tignan niyo po, basahin ko po. Habakuk chapter 1, verse 2 to 4, sabi rito, O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? Bago ninyo ako dinggin. Amen. Para ba sinasabi niya na, hanggang kailan ba ako mananalangin? Bakit hindi mo pa ako sinasagot? Sabi niya po, bago ninyo ako iligtas sa karahasan, bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabila-bilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. At hindi umuiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababalaktot ang katarungan. So, ang konteksto po kasi nito ay ang Juda, bansang Israel ay pinakontrol po sa Babylonia. Ano? Para bang kontrolado na sila, nasakop na sila ng Babylon. At ang tanong ni Habakuk, bakit nangyayari ito? Amen. Para bang sa isip niya, parang walang Diyos. No, kaya nga siya po'y punong-puno ng magkasamang kalungkutan at siyempre, nagko-complain siya, nagtatanong siya sa Diyos. Hanggang kailan ako mananalangin? Bakit walang sagot? Doon sa chapter 2. Doon sa verse 2 ng chapter 1.
Amen? Yun ang kanyang pinapahayag sa Diyos. Siyempre, si Habakuk ay anak ng Diyos. Kilala niya yung Diyos. Mananampalataya siya. At normal lamang yun na magtanong siya. Kasi sinasabi niya rito doon sa verse 3, bakit puro negatibo nangyayari sa kapiligiran? Laganap ang kaguluhan at karahasan. Para bang wala kaming power. Bakit kami ipinapadisiplina mo sa ibang mga masasama? Halimbawa, yung Babylonia, di ba? Iba naman ang Diyos po noon, hindi ang Panginoong Hesus. Pero bakit parang sila yung namamayagpag? Amen? Bakit sila ay naaapi? Amen? Pagdating po ng verse 4, sabi dito, bakit walang katarungan? Sabi niya ay, sa husgado natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Para bang umiiral, parang namamayagpag yung mga maling gawain, mga illegal na gawain. Amen? Parang, di ba, bakit yung masasama ang kaya nagko-control? Bakit hinahayaan mo ito? Parang ganun yung tanong ni Habakuk. Amen? So, parang sa ating buhay, di ba, minsan po ay may mga tanong tayo, bakit nangyayari ito, Diyos? May mga bagay tayo na hindi po maintindihan. Lord, ba't nangyayari ito? Ba't nangyayari ito sa pamilya ko? Bakit nangyayari ito? Samantalang ibinigay ko na yung buhay ko sa inyo. Ako na may naglilingkod. Ako na may masipag sa gawain. Sumasamba naman ako sa iyo. Bakit nangyayari? Ba't parang walang sagot yung aking mga panalangin? Amen? So, malalaman po natin to ngayon. May 3 points. Sabi dito, how can we have joy when we are sad? Paano ba tayo magiging masaya sa panahon ng kalungkutan? Amen? Number 1, dapat po maging isipan natin, number 1, God's way is not our way. Ang pamamaraan ng Diyos, hindi natin pamamaraan. Ang isip ng Diyos ay hindi natin isipan. Saan nyo matatagpuan yan? Sabi rito sa Isaiah 55 verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Amen? Hello? Kaya ang Diyos po ay omniscient. Marunong siya sa lahat. Pag binalikan natin yung Jeremiah 29:11, siya lang talaga ang nakakaalam ng mga plano sa atin, mga planong hindi natin ikasasama kundi sa ikabubuti para dulutan tayo ng punong-puno ng pag-asa. So, mapapansin po natin na si Habakuk po ay ito yung kanyang daing. Amen. Hanggang kailan ako magtitiis sa nangyayari sa kapaligiran. Parang ngayon, makakarelay kayo. Di ba bakit? Parang ang hirap intindihin. Nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa ating kapaligiran, may mga sakuna, tapos ay may mga nakikita natin na parang Babylonia. Di ba yung mga tao na parang bakit hinahayaan ng Diyos na sila yung mamayagpag, parang walang Diyos. Pero maintindihan po natin yan. Alam niyo po, kahit ang Panginoong Hesus, siyempre, ang Panginoong Hesus ay, nung siya po'y nasa lupa, 100% siyang tao. Amen. Siya po'y Diyos, 100% na Diyos. Pero nung siya po'y nasa lupa, ang sabi po sa Philippians chapter 2, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya po'y namuhay na kagaya natin. Nasasaktan, nasusugatan, nauuhaw, at umiiyak, nagugutom. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi niya ginamit yung authority niya na pagiging Diyos. Kaya naalala niyo po nung siya po ay ipinako sa krus. Di ba doon sa 7 last word? Isa po ito sa binanggit niya. Para ding si Habakuk. Amen. Parang, duman din yun sa Panginoon Hesus Mapapatunayan ba natin sa Bible yan? Mapapatunayan po natin. Sabi po rito sa Mateo 27 verse 46. Siyempre, 100% siyang tao Sabi po doon sa Mateo 27 verse 46, na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lima, sabachthani.
nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen? Nakita natin, no, kahit siya ay Diyos, dahil siya ay tao, kagaya natin, nasasaktan, nasambit din niya yon, nasambit din niya na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen? Pero ganun pa man, ang kalooban pa rin ng Diyos yung naganap. Amen? Hindi nangangahulugan na pinabayaan siya ng ating amang nasa langit. Hindi nangangahulugang hindi siya nakikinig. Hindi nangangahulugang hindi siya pinapansin ng ating amang nasa langit. Dito makikita natin yung Isaiah 55 verse 8. Iba yung kaparaanan ng ating Diyos kaysa kaparaanan natin. Amen? Hello, palakpakan po natin ang Panginoon. So, kasi po, kung makikita natin, talaga na iba po yung way ng Diyos kaysa pamamaraan natin. Kahit nga po sa Bible, pag binasa niyo po yung Mateo chapter 7, verse 13 to 14, di ba sabi doon, may pintuang maluwang, may malapad na daan, at marami ang pumapasok dito. At ang duloy kapahamakan. Amen? Doon naman sa verse 14, meron namang makitid na daan, makipot na pintuan, kakaunti lamang ang pumapasok. Amen? Pero ang dulo nito ay buhay na wala hanggan. So, iba yung way ng Panginoon. Yan, kaya sabi mo siyang katabi, nasa makipot kang daan. Makitid na daan. Kaya pag sinabing makitid na daan, may sakripisyo, may pagtitiis, may testing, may trials. Amen? Kagaya po na nangyari kay Habakuk na hindi niya maintindihan yung nangyayari. Pero bandang huli, iba yung declaration niya. Doon sa teksto natin chapter 3. Itong binabanggit ko sa inyo, chapter 1 tayo dyan Ibig sabihin, marami siyang question. Pero nung magsalita ang Diyos, naiintindihan niya. Amen? Nung marinig niya yung maliwanag na revelation, instruction ng Diyos, na iba na yung kanyang declaration. Na siya'y magsasaya, siya'y magpupuri, kahit hindi mamunga ang ubas, kahit mawala ang baka sa kulungan, magsasaya pa rin ako. Dahil si Yahweh ang aking tagapagligtas. Amen. So, yung way of God, ano po ba yung way of God? Meron ditong, ito ay naturo ko po noong nakaraang Wednesday. Iba talaga yung daan po ng Diyos ang daan po ng Diyos ay may 4 na P. Yung way. Basta, yun ang daan ng Diyos. Hindi mawawala yung 4 na P. Unang P ay itong tinatawag na promise. Alam niyo po, pag tinawag tayo ng Diyos ay may pangako siya. Sabihin niyo po sa inyong katabi, may pangako. Kaya po si Habakuk ay nagtatanong Kasi kilala naman niya ang Diyos Alam niya na, bakit nangyayari ito samantalang kilala na kita sa karanasan? Marami na akong panalangin na sinagot mo. Marami na akong nalampasang himala. Maraming beses mo na ako na iniligtas. So ang way of God, kahit dumating tayo sa trials, may promise. Sabi mo sa katabi, may promise. Now, kahit hindi naman po si Habakuk, even si Abraham na, siyempre si Abraham ay ama natin sa pananampalataya at nakakonekta din yan sa Panginoong Jesus. Di ba nung naalala niyo po si Abraham, nung tinawag siya ng Diyos, sabi po doon sa Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 2, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan. Ituturo ko sa iyo yung bayang pupuntahan mo. Di ba? Para bang nasa comfort zone si Abraham. Pero inuutosan siya ng Diyos na lisanin. Pero may pangako. Ang sabi ng Diyos sa kanya, pag binasa niyo po yan, pagpapalain kita. Pagpapalain ko yung lahi. Magiging pagpapala ka sa marami. Amen? So, yun ang natanggap ni Abraham. Kaya, yun ang daan ng Diyos Kasi yung daan ng Diyos, may pangako. Pero,
yung daan natin, pagod na tayo. Kasi pinipilit natin yung sarili natin eh. Amen? May gusto tayong mangyari sa ating buhay. Amen? Kaya maraming tao napapahamak eh. Kasi pinipilit ng tao na gawin sa sariling lakas. Kaya sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, huwag tayo mananangan sa sarili nating karunungan, kundi manalig tayo sa Diyos. Ito yung ibig sabihin noon. No? Pangalawa pong P ay itong tinatawag na process. Ano? Pag sinabing process, ay yan na yung testing, yung training, lahat. Parang si Habakuk ay merong pagdadalamhati, may kalungkutan, at bakit nangyayari ito? Si Abraham, dumanas din po ng ganon. Naalala niyo po nung dumaan sa process si Abraham sa Genesis chapter 22, sinubukan lamang pala ng Diyos si Abraham kung totoo yung kanyang declaration na handa siya sumunod. Ano po, sabi po ng Diyos kay Abraham, di ba si Isaac, ang tagal nilang hininging mag-asawa nung ipagkaloob. Kung totoo nga talagang gusto mo sumunod sa akin, i-offer mo nga sa akin ang anak mo si Isaac. At di ba, papunta na sila doon sa bundok, at si Isaac pa yung may pasa ng kahoy. At noong naglalakad sila, sabi ni Isaac, sino po ba ang ating i-offer? Ang sabi po ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay. Di ba? Baka man masakit sa puso po ni Abraham, kailangan testing process nga Di ba pagka-process ay hindi maganda, hindi mahirap. Di ba dito may mga taga Coast Guard. Pagka may 6 months nag-training ka doon, walang cellphone, di ba? At ang layo sa pamilya. Testing po yon. Process nga yun Amen? At tatanggalin, sa militar kasi, tatanggalin yung civilian mentality mo Amen? Kasi pag nasa laban ka, hindi pwede yung civilian mentality. Baka pagka nasa laban ka, tumakbo ka na. Amen? Nakarinig ka lang ng putok, tatakbo ka na. Amen? Kaya talaga sa training, sasanayin ka doon. So, ganun po ang nangyari po kay Abraham na tinesting siya. At nung iginapos na, nung si Isaac, at nung kanya nang papatayin, sasaksakin, bigla pong may tinig na narinig na yung anghel ng Diyos. Sabi niya ay, Abraham, huwag mo na ituloy yung gagawin mo. Nakita ko na ang puso mo na handa kang sumunod. Kaya huwag mo nang ituloy yan. Paglingon po ni Abraham, nakita niya merong tupa na nakasabit yung sungay sa sanga. Ang sabi po ng Diyos, yan ang i-offer mo sa akin. Kaya nga po, ang way ng Diyos, hindi shortcut. Pero may pangako. May testing. May process. Di ba? Parang mag-iintay ka ng, para bang mga nag-aaral dito, di ba? Mga kabataan. Yung mga kabataan dito, regalo ng Diyos sa mga magulang dito. Di ba sila po ay, yung pag-aaral nila, training yan. Ano mang kurso nyo, ay training yan. Kasi, hinahasa kayo dyan. Di ba dito, glory to God, kasi dito, napakabuti ni Lord dahil 5 na po yung licensed teacher dito. Amen. Sa kasama natin dito. At may mga nag-aaral pa na next generation na mga guro. Amen. Nakakamta natin yung favor ni Lord. Lahat po ng naguro dito, pasado sila sa board exam. Amen. Tapos ayan si Ma'am Camille, ay glory to God, pinadala na siya doon sa Guagua. Doon kina Kuya Rene. Amen? Magsisimula na bukas. Pero alam niyo po mga kabataan yan, dumaan sa training yan, sa process. Yung mga, anumang kurso nyo, hindi lang naman guro, anumang kurso nyo. Pero majority lahat ng guro dito, ang naging training ground nila, Sunday school. Amen? Sunday school ang naging training nila. Nagsimula sila sa pag-aalaga ng bata hanggang sa sila ngayon ay mga public teacher na, di ba? O private teacher na. So, kasi nga po, yan ay process. Sabihin niyo po sa inyong katabi, process. Kaya lahat dito, anumang kurso nyo, hindi lang teacher, anumang kurso nyo, lahat kayo aakyat ng entablado.
Kaya pagbutihin nyo ang pag-aaral nyo. Siyempre, mga magulang nyo ay may sakripisyo yan. Gagawin nila lahat para ilabang kayo, itawid kayo. Amen? Kaya po, lahat dito ng kabataan, akit kayo ng entablado. Bakit? May promise eh. Kaya may promise, tapos may process. Pangatlo, ito pong, siyempre may promotion. Ano ho? Pag binasa niyo po yung Genesis chapter 22 verse 16 to 18, ay talaga po na nando na ipinoromote na dyan ng Diyos si Abraham. Kaya po, napakasimple, ang way of God ay promise, process, promotion. Kaya si Abraham naging pagpapala sa maraming tao eh. Pinagpala ang kanyang kabuhayan at maraming bansa ang napagpala. Kasi bakit? Pangako sa kanya eh. Umalis ka sa bayan mo. Tuturo ko sa iyo yung lugar na pupuntahan mo. Pagpapalain kita at ang iyong lahi. Amen? Nangyari po yung kay Abraham at damay po tayo. Kasi ama natin sa pananampalataya si Abraham. Pang-apat ay yung provision. Kapag ang way ng Diyos may pangako, may process, hindi shortcut, may pagtitiis. Kaya nga napakapalad ng mga kabataan, bawat isa sa atin na dumadaan sa process eh, kasi ina-accept natin yung mga testing, pagsubok. Kasi pagkatapos ng promotion, siyempre pag process may disiplina po yan. Amen? Pero pagkatapos ng promotion. At yung pang-apat ay yung tinatawag na provision. Talagang sure. Ano ho? Actually, diyan kinuha diyan sa Genesis 22, diyan nakuha yung salitang ang Diyos ay Jehovah Jireh. Amen? Nagkakaloob. Noong, di ba, doon nabigkas ni Abraham na ang Diyos ang nagbibigay. Kasi tinanong ni Isaac, sino bang ating ihahandog? Ang sabi po ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay. Kaya doon po kinuha yung salitang Jehovah Jireh. Di ba may kantang Jehovah Jireh? Di ba? The great provider. So, doon po kinuha yun. Ang konteksto po noon ay sa Genesis chapter 22. At yung provision, talagang, kaya nga tayo namana natin yung biyaya eh. Parang kayo magulang, dahil kayo sumunod sa Diyos, may pangako, may process, may promotion, provision. Yung dadaloy sa mga anak nyo at apo, ay biyaya po yan. Hindi na sila mamumroblema. Bago tayo kunin ni Lord, na i-prepare sila. Sa amin, spiritual, di ba? Naturuan po namin kayo na magmahal sa Diyos, sumunod sa Diyos. So, dala-dala din po yan. Hanggang sa ika-4 na saling lahi, magbibenepisyo po yung bawat angkan. Bakit? Sinundan natin yung daan ng Diyos. Sabihin niyo po, way of God. Tignan niyo po, doon sa Genesis 24 verse 1. Sabi po rito sa Genesis 24 verse 1, hindi po nakalagay dyan. Ano ho? Nakalagay po dyan sa Genesis 24 verse 1, matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpalang mabuti ni Yahweh. Grabe, ano ho? Matandang-matanda na, pinagpala pa. Hello? Kasi yun ang way of God eh. Hello? Kaya nga, ano yung number 1 points? God's way is not our way. So, chapter 1 pa lang ngayon, si Habakkuk may question. Ano ho? Meron siyang tanong. May mga bagay siyang hindi maintindihan. Number 2 na tayo. Sinagot po ng Diyos yung tanong ni Habakkuk. Yung kalungkutan niya, pinawi. At yung mga question na sinasabi niya, bakit parang walang justice, parang walang katarungan, bakit natatalo ng masasama ang mapubuti. Amen? Para bang yun something hindi niya maintindihan nangyayari. Chapter 2, nagsalita po ang Diyos. Kaya ang number 1, ang paraan ng Diyos hindi natin paraan. Ito po, number 2. Sabi po ng Diyos kay Habakkuk, yan, sabi po rito,
doon sa Habakkuk chapter 2 verse 4. Sinagot na ng Diyos yung tanong ni Habakkuk sa chapter 2 tayo, verse 4. Sabi po rito, ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Parang nilinis ng Diyos yung kaisipan ni Habakkuk. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ba't ka nalulungkot? So, ang Diyos na mismo ang nagsalita. Sabi niya, hayaan mo lang, yun nangyayari. Kasi yung mga may pananampalataya sa akin, yung mga kumilala sa akin, nabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga sabi niya po rito, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kasi po, di ba, sa mundo po kasi, ang walang relasyon sa Diyos, ang taong walang pananampalataya, ay maniniwala muna kung makikita nila yung resulta. Di ba, kasabihan yan, to see is to believe. Di ba, pagka ang tao walang relasyon sa Diyos, hindi mo makukumbinsi yan. Sigurista yan. Para bang gusto lagi nila may pruweba, lagi nila may resulta. Gusto nila may mapapatunayan. Sasama lang ako, sasamahan nyo yan kung bibigyan ako ng isang sakong bigas. ganyan yung mga pag-uusig, di ba? Pagka tayo nagsishare ng salita ng Diyos. May makukuha ba ako dyan? May ayuda ba dyan? So, ganun po yung tao. Amen? Sa walang relasyon sa Diyos. Pero ito naman po, yung mga mananampalataya ay nagtitiwala sa mga bagay na di pa nakikita. Yung bang tayo po ay nagtitiwala na marahil hindi ngayon, pero time will come, ay darating po ang sagot. Darating yung katugunan. Amen? So, congrats po kay Ate Erica. Di ba, nakapasa po siya sa board exam. Amen? Nandiyan ba si Ate Erica? Amen. Yan. So, si Ate Ceres yan. Amen. So, ganun po ang Diyos. Tayong lahat, mga kabataan dito, pinagpala ng Diyos. Bakit? May anointing tayo ng undistracted prayer. May anointing sa church natin ng undefeated intercessor. May anointing dito ng overcomer. Amen? Hello? May gift of wisdom. Gift of revelation. May word of knowledge. Amen? Bakit? Nakuha natin yung gift of the Holy Spirit. Kaya po, faith. Marahil nga, hindi ngayon. Pero, sabi nga sa Isaiah 60, verse 22, lagi kong nakikita po yan sa Facebook. Pag dumating yung takdang panahon, ayaw mo, pero hahabulin ka ng pagpapala. Kasi, way ng Diyos yun. Number 2, live by faith. Naintindihan na po ni Habakkuk yung purpose kung bakit ganon. Maliwanag na sa kanya. Dahil sinasabi sa kanya ng Diyos na ikaw ay anak ko. Bakit ka naguguluhan? Bakit ang dami mong tanong? Bakit nababalisa ka? Hindi mo ba ako kilala na ako may likha ng langit at lupa? Ang Diyos na omniscient, marunong sa lahat, may control ng kinabukasan, omnipotent, makapangyarihan. So, pero mahalaga talaga may word . Kasi alam niyo po, pagka may word tayo, yun ang pangako . Yun ang way of God yung promise . Mahalaga nagde-devotion tayo. Every day may word tayo. Parang sa church, ano ba yung word natin sa church? Galatia 5:16, walk in the Spirit. Diba sa taon 2024, lalakad tayo sa patnubay po ng Banal na Espiritu. Nilalakaran natin yon. Amen? Iba yung may word tayo . Kasi pagka wala tayong word, lumabas ka lang, mag-drive ka lang dyan pumunta ka. Walang focus tayo. Hindi natin kayang amen, sa mundo. Kasi walang word .
wala tayong spiritual power. Amen? Wala tayong spiritual strength. Amen? Pero kapag may word tayo, may spiritual power tayo, may spiritual authority, pag alam nating mali, no. Amen? Kasi bakit? Empowered tayo ng Holy Spirit kahit pa sino. Amen? Sabi nga po ni Brother Eddie Villanueva, magalit na sa akin ang lahat ng tao, huwag lamang ang Diyos. Amen? Bakit? Ang Diyos naman ang magliligtas sa atin Hindi naman ang tao Hello? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Mahalaga po yon. At normal naman yan. Hindi laan naman po si Habakuk ang nakaranas ng pagdududa. Amen? At pati po si Tomas. Amen? Di ba si Tomas po ay kasama po sa 12 na mga alagad. Nakita niya na yung mga himala ng Panginoon. Ngayon, nung mabuhay ang Panginoon Jesus, sabi wala si Tomas noon alam mo, pumunta rito ang Panginoon. Sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Maniniwala lamang ako kapag nakita ko yung palad niya na may bakas ng pagkakapakot. Idudut-dut ko yung aking daliri doon. Maniniwala ako na totoo siyang nabuhay. Amen? At isasaksa ko yung aking kamay sa tagiliran niya. Maniniwala lamang ako pagka nakita ko siya. Siyempre, ang Diyos ay omniscient. Amen? Alam niya yung pinag-uusapan ng mga alagad. Isang araw, pumunta po sa Jesus. Dumalo uli. Tumago sa pinto kasi glorified body na siya Yung katawan niya, panlangit na At sabi niya kay Tomas, dito po sa John 20, verse 27 to 28. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. At huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Amen? Kasi napatunayan. Kaya ang pinapakita lang naman dito ay huwag mag-lose yung faith natin. Amen? Kahit talaga namang hindi naman ipinangako ng Diyos na pagka ikaw ay nakakilala sa Kanya, wala nang pagsubok Walang sinabi ang Panginoon. Ang biblical, sabi niya ay magpakatatag kayo. Napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Amen? So, kaya nga, live by faith. At ang sabi sa Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. How to live by faith? So, simple lang, pray tayo, magtiwala tayo, maghintay. Amen. Pagka wala pa, huwag po tayong ma-discourage. Pray pa rin. Pray. Kasi para kayong magulang, hindi namang pag humingi agad yung anak nyo, instant ibibigay nyo Pinag-aaralan pa rin nyo. Makakabuti ba ito sa aking anak o makakasama? Di ba? Kayo po makakarelay kayo mga magulang. Ganun din po ang Diyos. Same. May panahon. At pagka dumating yung panahon, yun ang perfect will ni Lord at may kapayapaan. May dulot yung kagalakan. From sadness to joy. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Panghuli na po tayo. Ano po yung number 1? God's way is not our way. Number 2, live by faith. Panghuli, God's presence is greater than earthly blessings. Ano po bang ibig sabihin yan? Ang pag-asa natin sa hinaharap ay higit sa mga pagpapala dito lamang sa lupa. Amen. Kasi pag sinabing yung greater, yung presence ng Diyos, ito yung forever Amen. Mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, mahal natin ang ating mga kaibigan. Lagi kong binabanggit sa inyo dito, ang pakikipagkaibigan, pansamantala lang. Ang pagpapamilya habang buhay lang tayo. Pero yung relationship sa Lord, pang walang hanggan. Yan ang forever Pero masarap na po kasama natin ang ating pamilya, biological family, at kaibigan. Kasama natin lahat sila doon sa forever.
Amen? Yun po yung the best. Sabi mo sa katabi, yun ang the best. Kaya nga sabi rito, God present is greater than earthly blessing. Yung sa lupa, yung earthly things, preparation lang yan para mabigyan natin ng magandang buhay yung ating mga anak, apo, para hindi sila maghihirap, hindi sila masasangkot sa mga makamundong bagay, para bang pinuprovide natin yung kanilang kailangan. Pero pinaka-highest pa rin yung sa itaas. Kasi yun ang magdadala sa langit yung eternal life. Yan yung regalo na hindi kayang bayaran ng salapi. Kaya sabi po rito ni Habakuk, ay sorry, medyo nasakit po yung lalamunan ko nito yung mga nakaraang araw At nakainom ako ng tubig na malamig. Galing po kami doon sa JAL Prayer Garden sa Bukawi. Nagtipon po ang mga pastor doon. Ay napakalamig ng aircon at nakainom pa ako ng malamig. Pero salamat po kay Lord dahil may boses pa tayo, nakakapagsalita. Sabi po rito sa Habakuk 3:19, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Yan. Amen. Sabihin talagang, iba ng mga declaration dito ni ni Habakuk Dati negative. Amen. Yung chapter 1, negative siya. Daming tanong, lungkot na lungkot siya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pero dito, pagdating ng chapter 3, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Na iba na bakit nakarinig na siya ng word Amen? Sa chapter 2, nagsalita na ang Diyos Ikaw mabuhay sa pananampalataya. Amen? Sa panahon ng pagsubok at problema, huwag mag-lose ang faith mo. Parang ginanon niya si Habakuk Kaya dito, grabe na may power na po yung declaration niya Amen? Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Amen? So, alam niyo po na yung bagaman tayo narito sa lupa, huwag nating aalisin pa rin yung priority natin ay ito po yung eternal life. Sabi po rito sa Roma 8:18, kasi hindi talaga hindi kayang punan ng galak dito sa lupa Pag ang focus lang natin ay dito sa lupa, pananaw natin panlupa lang, maglulus yung joy natin. Amen. Marahil masaya ka lang pag may pagpapala, ay papaano kung wala ng pagpapala? Kasi hindi ang joy na yon dito lang Ang sinasabi ritong joy, ito yung unstoppable. Amen? Tama ba? Oo. Ibig sabihin na hindi matatapos. Inner joy. Amen? Unshakable. Amen? Hindi matitinag. Kahit anong, kaya nga sabi ni Habakuk, kahit mawala yung baka sa kulungan, kahit hindi mamunga ang egos, may accepted siya. Kahit mabaha, minsan, ang palay, okay lang. Malaga, yung nadadama ko ang kaligtasan. Nadadama ko yung pagliligtas sa akin ng Diyos. Amen? Minsan naman, umaani tayo, di ba? So, kasi, ang Diyos nga may control Sa panahon ng pagpapala, sa panahon ng mga bagyo, dapat yung joy sa ating puso huwag mawawala. Kaya nga sabi po ni Paul dito sa Roma 8:18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. So, mahalaga ay yung bang relationship natin sa Diyos ay hindi nababawasan. Amen. Yung kaligtasan natin hindi nababawasan. Yun ang ma-maintain natin yung peace Araw-araw po may laban. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, araw-araw may laban. Kaya dapat ang maging mindset natin ay para bang meron ka ng anointing ng conqueror. Para bang si David na alam niya kahapon kalaban niya ay leon, ngayon ay oso, bukas na may sigulayat. Amen. Pero hindi nagbabago yung kanyang relationship sa Diyos. Kasi nasa lupa tayo. Tandaan niyo po, nasa lupa tayo.
Kailangan natin ng anointing ng undefeated intercessor. Yung bang hindi tayo matitinag kahit anong pagsubok. Patuloy pa rin tayong magpapasalamat at magsasaya. Sabi ni Habakuk, magsasaya pa rin ako. Magpapasalamat pa rin ako. Kahit hindi mamunga ang igos. Pero ang mga magsasaka dito, ngayong taong ito, aani uli. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Pinapaliwanag ko lang po ito, yung aklat po ni Habakuk. At kahit naman sa New Testament, ito'y payo din ni Paul, how to stay in God's presence. Pag binasa niyo po yung 1 Thessalonians 5:16-18, nakalagay dyan ay, magala kayong lagi. Amen. Kasi, yung kagalangan natin, hindi pa mundo lang. Si Paul, alam niya yon. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Number 1, how to stay in God's presence. Rejoice always. Amen. Rejoice. Pag naintindihan mo yung buhay na wala hanggan, naintindihan natin yung salita ng Diyos. Kagaya ni Habakuk, nung una, parang tayo, hindi natin maintindihan. Bakit, Lord? Ang dami mga pagsubok, problema. Pero pagdating ng chapter 2, luminaw na. Nabago na yung kanyang pananaw. Kasi may word may word. Kaya rejoice always. Pray always. Kasi may magagawa. Yung panalangin natin may inililigtas. Yung panalangin natin may inaayos, may binubuo. Amen? At yung panalangin natin protection sa pamilya, kaibigan, kamag-anak. Hindi nakikitang ministry yan. Hindi ba highlight? Pero ginagawa mo yan ng lihim, grabe. May inililigtas yung prayer mo. Amen? Give thanks always. Kasi pagka tayo ay marunong tumanggap ng anumang panahon, sitwasyon, yung kapayapaan, yung kagalakan mananatili sa ating puso. Marahil wala pa ngayon yung hinihiling mo na sasakyan. Marahil wala pa ngayon yung bahay na hinihiling mo o yung trabaho. Magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Kung minsan nga, hindi mo na inaasahan. Yung hindi mo na iniisip, saka naman darating. Kasi ang gusto po ng Diyos, maparangalan siya. Amen? Yan lang, simple. Amen? At pag binalkan natin si Habakuk, bagaman di mamunga ang puno ng igos at hindi rin mamunga ang mga ubas. Kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Yan po yung konteksto natin. Yan po yung konteksto ng Habakuk 3:17-18. May nangyari pala. May pinagdaanan pala, parang sa ating buhay. Pero nagtapos sa magandang declaration. How can we have joy when we are sad? God's way is not our way. Live by faith. God's presence is greater than earthly blessings. Tayo po yung manalangin. Lord, salamat po ngayon pong umaga. Napakabuti mo sa mga ama at ina, kabataan na naririto, at maging sa live stream, yung po mga nakikinig. Salamat sa favor, salamat sa revelation, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat sa inyong word, sa salita ng pag-asa. Napakabuti mo po sa aming buhay. Bagaman minsan kami po ay nagtatanong, may mga bagay po kaming hindi maintindihan. Pero ang salita mo rin ang nagbibigay liwanag sa amin. Nagkakaroon kami ng kapayapaan, nagkakaroon kami ng kagalakan mula sa kalungkutan tungo sa kagalakan. Maraming salamat po ngayong umaga na nangusap po kayo sa amin dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, at magpapatuloy kami. Mabubuhay kami sa pananampalataya. Sa mga bagay na hindi nakikita, nagtitiwala kami. Marahil may mga kahilingan kami na wala pa ngayon, pero alam namin isang araw darating ito. Pero enjoy namin ang pakikipagrelasyon sa inyo. Enjoy namin ang inyong salita. Enjoy namin yung mga ministry na ipinagkatiwala nyo sa amin. Ma-enjoy po namin yung pagpapamilya namin, pagtatrabaho. Lord, I declare na
may inner peace. I speak peace sa puso ng bawat isa. I speak joy. Oraba sa karaba. Muli nating awitin yung I speak Jesus. Tayo po'y tumayo at sambahin natin ang Diyos sa umaga pong ito na napakabuti niya sa ating buhay. At kung kayo po ay bago lang na nakadalo sa gawain ito, marahil kinunay kayo sa website na ito, nasa ibang bansa kayo, narito sa Pilipinas, ay mananalangin ako ng simpleng panalangin. Dahil ito yung pagkakataon, marahil hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyo. Marahil hindi mo naguguluhan ka. Marahil nagtatanong ka. Magsimula ka sa relationship kay Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong salita na naintindihan ko ngayong umaga. Inaamin ko, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ngayon, anak ka na ng Diyos at maintindihan mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Magpatuloy ka sa gawain, saan man may malapit na gawain sa inyong tirahan. At i-bless ka ni Lord. Magtatagumpay ka. Mula sa kalungkutan, tungo sa kagalakan. Kaya patuloy tayong umawit sa Lord. Thank you, Jesus. Lord, patuloy po naming sinasalita ang Panginoon Jesus sa aming bansang Pilipinas. Sinasalita namin ang Panginoon Jesus sa aming pamilya. Our family, ito ay regalo nyo sa amin. We speak Jesus sa aming mga pamilya. We speak Jesus sa aming mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. We speak Jesus sa bansang Pilipinas, sa Pampanga, Bulacan, Batangas, Tarlac, Laguna, Nueva Ecija, Uraba, Sakakanda, Sicaraba. We speak Jesus sa 81 probinsya sa bansang Pilipinas. Maging sa iba't ibang bansa, we speak Jesus. Sa mga OFW, sa Amerika, in the name of Jesus, sa Canada, Australia, sa Abu Dhabi, Saudi Arabia, sa Thailand, sa Taiwan, sa Korea, sa Japan, in the name of Jesus, sa China, sa Kuwait. Lord, we speak Jesus sa buong mundo. Pura basa kakanda, yaraba sikarabe. Lord, bless niyo po ang body of Christ. I-anoint niyo po, pahiran niyo po kami na inyong langis para mag-share ng inyong word. Hindi lamang ang church na ito, lahat ng churches sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Lord, maging sa Times Square, Loremi, sa Thailand, lahat po ng mga churches, bless them. Huraba, sakaraba. Yes, oh God. Hindi kami magsasawa, magsalita kay Jesus. What the name of Jesus. Gawin po natin itong panalangin. Fear in all anxiety. To every soul here captive by depression, I speak Jesus. Lord, we speak revival sa puso ng bawat Pilipino. We speak personal revival sa mga OFW. We speak revival sa mga churches sa bansang Pilipinas. We speak salvation sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa. In Jesus' name. To the shadows, your light a fire. Your name is power. Your name is healing. Pinapagaling ka ng Diyos. Kung nasa tahanan ka, may karamdaman ka, gumagaling ka sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Inire-restore ka ng Diyos. Physical, spiritual. We speak healing. Yes, Jesus. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Yes. The darkness over every enemy. Jesus, we speak Jesus sa bawat pamilya.
Jesus. Salamat sa kaligtasan ng bawat pamilya. In Jesus' name. Jesus from the mountains, and Jesus in the street. Sambahin mo ang Diyos. Jesus in The darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Yes, lumalakas ka. Habang sinasamba natin si Jesus, lumalakas ka, gumagaling ka, tumatatag ka, tumitibay ka. We speak life sa bawat nakakonekta sa church na ito. Jesus. Sambahin mo ang Panginoong Jesus. His power, your name is healing, your name is life. Yes, okay. Strong. Pinirinig ng Diyos yung prayer mo. Yes, oh God. Kayong mga nasa tahanan, nasa ibang bansa, we speak life, we speak salvation. Oraba sa karaba. Your name is healing. Your name is life. We speak promotion sa bawat isa, sa pamilya ng bawat isa. We speak opportunity sa buhay ng bawat isa. Yes, Jesus. Glorify your name, Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoon Jesus. Makapangyarihan ang pangalan mo. Lahat ng tuhod ay luluhod. Magsasabi na ikaw ay Diyos. Salamat, Panginoon Jesus. Meron kaming tagapagligtas sa aming bansang Pilipinas. May Jesus na nagliligtas sa bawat tao sa buong mundo. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. Maraming salamat po, Ama. Ngayong umaga, we release faith, oraba sa kakanda sa buhay po ng bawat isa. Lord, we release the gift of faith sa mga ama, ina, dalaga at binata na narito. Maging doon po, Ama, na nasa ibang bansa, OFW, lahat na nakakonect sa website na ito. We release faith, oraba sa kakanda si Kerebe. We release the anointing of undefeated intercessor. Urabas sa kakanda. We release the gift of the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa. We release the power of the Holy Spirit. Urabas sa kakanda. We release wisdom sa buhay po ng bawat isa. We release word of knowledge. Lord, ang bawat siya'y magtatagumpay. Ya. Sikaraba. Lord, yung mga nag-a-apply sa trabaho, sa government, sa private, maging sa ibang bansa. Andaraba sikaraba. We release revelation. We release instruction sa buhay po ng bawat isa. We release the guidance of the Holy Spirit. Yaraba sakakanda. Magpapadala po kayo ng kingdom helper, destiny helper, supporter. Yaraba sakakanda sikaraba. Hindi pa nakikita po ng aming mata, narinig ng aming tainga, ang mga inihanda nyo sa buhay po ng bawat isa. Sabi nyo sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng aming mata, narinig. Lord, kagaya po ni Abraham, sinugo niyo siya sa lugar na kung saan hindi pa niya napupuntahan. The anointing of Abraham mag-flow. We release anointing of Abraham sa buhay po ng bawat siya. Sa ibang bansa dito, Yaraba, Sakakanda, Sikaraba, magiging pagpapala ang bawat isa sa maraming tao. Magiging pagpapala ang bawat isa sa pamilya po ng bawat isa. Handaraba, Sikaraba, ang mga anak nila at apo'y pagpapalain hanggang sa ikapa-4 na saling lahi. Yaraba, Sikaraba, kagaya po ni Abraham, matanda na, ay pinagpala niyo pong mabuti. In Jesus' name. Dahil may pangako kayo, dahil may promise kayo, dahil may promotion, may provision, we release and promotion, we release provision sa buhay po ng bawat isa. Handaraba, Sikaraba. I-bless niyo po ang buhay po ng bawat isa at sa lahat po ng mga na nakakonect sa website na ito.
na may mga karamdaman, gumagaling sila. Habang kami po ay nananalangin, gumagaling po sila. Ura basik, kapag kami po ay nananalangin, may gumagaling. Kaya anumang uri ng karamdaman niya na nakikita mo sa katawan mo, sa oras na ito, sipon, obo, dagnat, trangkaso, we speak healing. We speak freedom sa sakit at karamdaman. Magiging normal na ang pakiramdam mo. Hundaraba, sikarabakaraba. We release joy sa puso ng bawat isa. We release strength, O Diyos, mula sa kalungkutan tungo sa kagalakan. Lord, maraming salamat po ngayong umaga. I-bless niyo ang kanilang mga anak at apo. Cover palagi sila ng blood of Jesus. I apply the blood of Jesus sa aming mga pamilya. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Saan man sila naroroong lugar, hindi po namin sila kayang abutin ng aming kamay. Pero yung panalangin, yung taimtim na panalangin, Lord, iniingatan niyo po sila. Walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya sa pambaban sasakyan, pangitaas, pandagat, sa pangalan ng Jesus, we cancel in Jesus' name. Even po, O Diyos, walang kapangyarihan sa amin ang gawa ng kaaway, O Diyos, sapagkat higit ang kapangyarihan pinagkaloob mo sa amin kaysa kapangyarihan ng mundong ito, maging si Satanas, 10 ng kanyang kampon ay talunan. More than 2,000 years ago, tinalo na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya we are overcomer. We are a more than conqueror. Kami at ang pamilya namin ay patuloy po maglilingkod sa inyo. We release anointing sa pamilya po ng bawat isa. We release anointing of the Holy Spirit. Ang mga tahanan namin ay magiging house of purity, house of power, house of prayer, house of love, house of unity. We release anointing of the Holy Spirit sa bawat tahanan po ng bawat isa. We release the fruit of the Holy Spirit in Jesus' name. Andaraba sikaraba karaba yerebe. Ondaraba soko konda sikaraba. Lord, salamat po. Magiging mandirigma, magiging mapanalanginin ang buhay po ng bawat isa. Walang susuko. Lord, salamat po sa anointing ng overcomer sa buhay po ng bawat isa. Bless din niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Uraba sikaraba karaba saka kanda sikaraba. Yung mga magsasaka, Lord, salamat sa favor. Lord, na muli kami mag-ani sa taong ito. Yaraba sikaraba. Yung mga negosyante dito sa Pilipinas, i-bless, i-connect niyo sila sa mga tamang tao, mga kingdom helper, destiny helper, mga customer, i-bless nyo sila. At yung mga amo ng mga kapatid ko na nasa ibang bansa, mga kumpanya nila, at yung mga nag-a-apply, Lord, granted po ito. Answered prayer po ang bawat isa. Pabuti ng pabuti. We release promotion sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po, Diyos, sa umaga pong ito. At pinagpala nyo kami, maging mga anak nila tapo, ingatan, handaraba sikaraba, ang mga ministry sa araw na ito. Hindi lamang ang church na ito, ang OPAPJ, ang kabuuan ng JLBCI, lahat ng churches sa Pampanga, Bulacan, Batangas, sa iba't ibang bansa, lahat na nakakonect sa website na ito. I-bless nyo ang buong body of Christ. Salamat sa pagdalaw nyo, pagbisita nyo ngayong umaga. Salamat po sa mga kaluluwang naligtas. Salamat po sa mga kaluluwang lumakas. Salamat po sa kaluluwang gumaling. Salamat po. We are blessed. At ang Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, may pangako po kayo sa amin. Lalakad kami sa guidance ng Holy Spirit. We are blessed. Lahat ng nananalangin sa amin, pagpalain nyo. Lahat ng supporter na iglesyang ito sa Pilipinas, sa ibang bansa, i-bless nyo. Salamat sa mga gifted people, men of influence, destiny helper, i-bless nyo sila. Pagpalain nyo po, Ama, ang buong katawan nyo. We are blessed. We are anointed. Kayo po ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik na aming Panginoon Hesus. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Lagi kami po ang mababa, kayo po ang mataas. Maging yung gawain po mamaya ng mga kabataan sa lugar na ito, i-bless nyo yung fellowship nila sa panguna po ni Ate Camille. I-bless din nyo po si Ate Joyce na gagamitin nyo. Salamat ang mga kabataan dito, regalo nyo sa kanila pong mga magulang. At sila'y magiging pagpapala. Ang gawain sa Roque, kabuuan ng JLBCI. Lahat ng ministry po namin ginagalawan. Salamat sa victory at tagumpay. Yung mga misyonero sa iba't ibang bansa, pagpalain nyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.